So eto na nga mga kapatid, na ito yung sinabi ko dun sa last reaction natin kung napanood mo hanggang dulo. Pag-usapan naman natin 'to mga tol, mga rallyista at mga pulis ay nagkaagirian daw sa Labor Day protest sa Rojas Boulevard mga kapatid, Boulevard. Dahil napasugod itong mga rallyistang 'to doon sa US Embassy, no? At galit na galit sila mga tol at nanghihimasok daw at nananakop daw ang Amerika at kinokontrol daw ng Amerika mga kapatid ang Pilipinas mga tol. My goodness! No, bago natin 'to panoorin mga tol, ito yung question. Kinokontrol ba ng Amerika ang US mga tol? Bakit ba nagkakaroon tayo ng balikatan? At totoo ba mga kapatid na yung Amerika ang nananakop ng ating mga likas na yaman? Kasi yun yung isinisigaw nila doon sa rally nila no. O China ang gumagawa nun, di ba? Alisin natin yung US sa picture, sa eksena, alisin natin. Meron tayong exclusive economic zone at kaya tinawag na exclusive economic zone kasi eksklusibo dapat 'yan sa Pilipinas, yung mga likas na yaman diyan, mga isda, langis, corals, lahat-lahat 'yan dapat sa Pilipinas. Kaso inaagawan tayo ng China. China ang lagi nangaharang sa Pilipinas, nagbobomba ng water cannon mga tol. Ngayon, with or without China, nagkakaroon talaga tayo ng mga balikatan exercises dahil meron tayo mga kaalyadong bansa. Hindi lang naman Amerika, andiyan ng France, Japan at marami pang iba. Ngayon, ewan ko kung saan napulot nitong mga to, kung ano yung, dun yung mga sinisigaw nila. O baka lang talaga at hindi ang bigayan mga tol, no? So panoorin natin 'to mga kapatid. Ikaw pwede ka magbigay ng komento sa ibaba, no? Pwede ka magbigay ng iyong saloobin sa mga pinaggagawa nito mga nakakalungkot lang isipin pero kababayan natin 'to mga 'to. Alright? Nagkagirian at binomba pa ng tubig. Ganyan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga analista at mga pulis ngayong Labor Day sa Ross Boulevard. Dapat ito yung mga pinapadala sa West Philippine Sea. No? Ang tatapang nito mga 'to, mga tol eh. Oh, biro mo makikita sa video binabalya nila yung mga pulis. Tapos yung mga pulis, nung nasaktan na, nagdampot sila, aba gusto pang magreklamo. Na ano daw, umaabuso daw yung mga pulis sa anong gustong gawin ninyo? Nambabalya kayo, nananakit kayo, nagba-vandalism pa kayo. Pero mo inisprayan nila ng spray yung sasakyan ng pulis kaya sila inaresto. Tapos sila pa may ganang magreklamo. Pero yung mga yan. Oh. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Oh. Nagkabalyahan na ang mga pulis at rallyistang ito sa bahagi ng Ross Boulevard. Kitang-kita mga ginagawa, mga tol mga pulis may mga dalang shield. Kasi syempre kung wala silang ganun, masasaktan talaga sila. So eto mga rallyista, nananadyak, nanununtok, mga nambabangga talaga. Ginitgit ang mga rallyista ang mga taga Manila Police District para makaabante. Pero hindi nagpatinag ang mga pulis. Tinangka ng mga nagprotesta sa pangunguna ng Kilusang Mayo 1 na makalapit sa US Embassy. Sa US Embassy dapat sa Chinese Embassy kayo nagpupunta. Kasi yun yung nagbobomba ng water cannon sa atin. Yun yung nagpapalayas ng mga mangingisda. Diba? Yun yung gustong umangkin ng ating soberanya. Meron tayong exclusive economic zone, yun yung nangunguha ng mga isda sa dagat kasi binebenta rin sa atin. Diba? Pero 3 beses silang hinarang ng mga pulis. Tabi, dadaan kami. Nagkahabulan pa dahil lumusot ang mga rallyista sa iniharang na truck sa kalsada. Dapat ito yung mga pinapadala talaga sa West Philippine Sea, no, mga tol. At tatapang nito mga to eh. Pero yung init-init ng panahon, nag-e-effort sila ng ganyan. Malamang talaga to, ano yan, hindi gagawin ng taong effort ka ng ganyan sa gitna ng init ng panahon. Kano kaya bigayan mga tol, no? Siguro sapat na pangkain na rin yun sa isang linggo. Binugahan din sila ng tubig. Ayon sa KMU, 6 na rallyista ang dinampot ng mga pulis. Nakarating naman sila malapit sa US Embassy. Number 1 dapat dinadampot dito mga tol, yung mga leader. Mga nangunguna, yung mga nagsasalita, yung mga dalang megaphone. Yun ang unang-una nilang dinadampot.
Kasi yun yung nagbibigay ng ano dun sa mga ano kasama nila nagbibigay ng tapang, ng lakas ng loob. Pag yun dinampot, mag-aatrasan din yung mga yan. Ngayong araw ng manggagawa, ipinoprotesta nila ang pagkontrol umano ng Amerika sa labor force at natural resources ng bansa na pinapayagan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Natural resources ng bansa? Wow. Kinonde na rin nila ang pangingialam ng Amerika sa tensyon sa West Philippine Sea. Eto na. Kinonde na nila yung pangingialam daw ng Amerika sa tensyon sa West Philippine Sea. Wow. Wow. Bilang isang Pilipino, iwan ko sa inyo yung tanong na yan. Ayoko na mag-comment tungkol dyan. Marami na tayo na comment dyan Sige nga, mga tol, comment ka nga kung anong masasabi mo doon sa inirereklamo nito mga to na pangingialam daw ng Amerika sa tensyon sa West Philippine Sea. Kinonde na rin nila ang pangingialam ng Amerika sa tensyon sa West Philippine Sea na nambubuyo raw ng giyera. Mga kababayan, Nambubuyo ng gera, wow. pahiya ang Philippine National Police! Ito mga leader na to. Ayan yung sumisigaw, pahiya ang Philippine National Police, di ba? Tuwang-tuwa ngayon ang mga Tsekwa habang pinapanood nila yan mga tol. Natutupad yung mga plano nila Guluhin natin ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Pilipino laban sa Pilipino. Kapag ganun ang nangyari mga tol, talagang tagumpay na agad ang China dyan sa gusto nilang mangyari. Lalong-lalo na yung mga politiko nilang nandirito sa Pilipinas. Ay nako, mga politiko nilang gustong-gustong makabalik sa pwesto. Yon. Talagang tuwang-tuwa rin yung mga yon. Pahiya ang Philippine National Police! Nandito tayo sa tarangkahan ng Estados Unidos. Nanggigera, nangongolonya, nananakop para dambungin ang ating likas yaman Isa-isayin natin yung sinabi mga tol ng Estados Unidos. Nanggigera, nanggegera, mga kapatid, sabing ganon. Hindi ata niya alam mga tol kung bakit malaya ngayon ang Pilipinas. Hindi natin kayang talunin ng US kahit nung ikalawang digmaang pandaigdig mga tol. Hindi natin kayang talunin ng US. Pero bakit tayo nagkaroon ng kalayaan? Sino nagbigay nun sa atin mga tol? Natalo ba natin ng Amerika? Napalayas ba natin sila? O kusa nilang ibinigay sa atin yan? Diba? Oo, sinakop nila tayo mga tol. Sinakop nila tayo. Kung gugustuhin nila talagang hanggang ngayon, sakop nila tayo mga tol Pero hindi binitawan din nila tayo Sino nananakop ngayon? Sino nandadambong ng mga likas na yaman? Diba? Hindi ata nanonood ng TV to kailangan niya makabili ng TV kaya nandirito siya ngayon sa rally. ng Estados Unidos. Nanggigera, nangongolonya, nananakop para dambungin ang ating likas yaman. May 1 yan May 1 tong rallying to mga tol. April 30 ay binomba ng water cannon ng China ang mga barko ng Pilipinas na nandirito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang China, inaagaw yung mga likas na yaman ng Pilipinas. Pinoprovoke tayo, ginegera tayo mga tol, wina-water cannon nga tayo. Habang ang Amerika naman, tinuturuan yung ating mga kasundaluhan kung paano gumamit ng mga advanced weapon. Tinuturuan yung ating mga kasundaluhan ng mga bagong taktika, bagong mga teknik para idepensa o depensahan ng ating bansa laban sa mga mananakop. Pero sad to say mga tol, ang nakikita natin ngayon, kung sino yung mga tumutulong sa atin, kung sino yung nagtuturo ngayon sa ating mga kasundaluhan ng mga bagong taktika, at kung sino yung nagsasabing handang ipagtanggol ang Pilipinas kapag tayo ay inapi nitong mga Tsekwa, mga tol, yun ngayon yung binabatikos nitong mga to. Tapos kung sino yung mga bansang nangaagaw ng ating soberanya, nang wawater cannon sa atin, nangaharas sa atin, nagpapalaya sa mga pobreng mangingisda, ewan ko kung anong nasa isip nito mga to o kung magkano ang naibigay sa kanila mga tol. Nananakop para dambungin ang ating likas yaman para sa sariling pakinabang sa larangan ng pang-ekonomiya, pampolitika, kultura at militar. Kaya po kinamumuhian natin ang imperialismo ng Estados Unidos dahil yan ang kanyang matagal na gawain. Nakakalungkot lang mga tol. May kakapiranggot na mga Pilipinong naniniwala doon sa sinisigaw ng mamang yun.
Pero tayo mga tol, dahil since na nanonood naman tayo ng mga balita at nagbibigay nga tayo ng reaction sa mga balita araw-araw mga tol, nakikita natin talaga kung sino ang kalaban dito. Kung sino yung umaabuso, kung sino yung darambong ng ating mga likas yaman. Likas yaman at yung sumasabotahe ng ekonomiya mga tol, 'di ba? Kitang-kita natin April 30. April 30 isang araw binomba ng water cannon na naman ng ating mga barko na mamimigay lang naman ng supply ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino, mga tol. 'Di ba? Binomba ng water cannon, nasira yung barko natin, binabangga tayo. Kinabukasan May 1, tingnan nyo kung kanino sila nagrarally. Doon sa mga tumutulong sa atin, nagbibigay ng suporta, sa mga nagtuturo ng kaalaman, ng mga bagong kaalaman sa ating mga sundalo. Tuwang-tuwa yung mga Chekwa nito. Ayon sa MPD, walang permit ang mga rallyista para pumunta sa US Embassy. O kita mo, wala pa palang permit. Sanay na sanay talaga pati yung mga pinagtatanggol nila mga walang permit, labag sa batas yung mga pinaggagawa, di ba? Mano-mano na lang talaga. Pinairal daw nila ang maximum tolerance at nang aresto para hindi na lumala ang gulo. Kano kaya binayad sa inyo? Tayo ng ganung insidente dahil nga nakita natin yung ating mga ibang kasapi ng progresibong grupo na pinipilit nilang pumunta rito sa lugar natin dito sa US Embassy kung saan nga hindi ito kasama sa Freedom Park ng Maynila. Kamatayan sa imperialismo! Pasado alauna ng hapon, natapos ang programa at umuwi rin agad ang mga rallyista. Okay, bayad na yan. Tapos na yun, bayad na. Tuwang-tuwa na yung mga nasa stage niyan. Yung mga nasa station na may pinakamalaking bayad dyan. Ipinaubayan na raw nila sa kanilang mga abogado ang kaso ng mga naaresto. Ito sa jeepney pace out naman. Ayoko muna magbigay ng comment dyan mga tol. Dahil sa mutsaring mga dapat dyan dapat i-consider mga tol Actually, yung jeepney pace out, hindi naman talaga yung mismong jeep ang may diferensya mga tol, no? Kung nagkakaroon naman ng traffic, kung nagkakaroon man ng mga malalang mga usok, kasi nasa nasa tawag dito, driver at saka kung sino man yung pinakanamamahala mga tol. Kasi kahit palitan mo yung jeep na mas modernong jeep, pero kung balahura pa rin yung driver at siya pa rin yung driver na magdadrive ng jeep, wala pa rin magbabago sa kalsada. Okay, 'di ba? Alright, so mga kapatid, ano masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Pwede kang mag-comment sa ibaba, pwede kang magbigay ng iyong opinion at saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.